Malapit na po ang isa sa pinakamalaking milestone ng Pi Network at ito po ang Open Network launch sa nalalapit na February 20, 2025. Pero bago po tayo magdiwang, may malagang babala ang Pi Core team na dapat po nating pagtuunan ng pansin. Maraming scammers ang nagsasamantala sa pagkakataong ito upang linlangin ang mga users, kahit kailangan po nating maging maingat. Ano nga ba ang mga babalang ito? Paano po natin maiiwasan ang mga panloloko at ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, kamakailan lamang po ay naglabas ng opisyal na pahayag ang Pi Core team sa X, dating Twitter po yan, upang bigyan ng babala ang lahat ng pioneers laban sa mga unauthorized activities na may kaugnayan sa Pi Network. Ayon sa kanilang announcement, maraming hindi otorisadong grupo at individual ang nagpapanggap na konektado sa Pi Network upang manlinlang ng mga tao. Karaniwan po nilang ginagamit ang pangalan at logo ng Pi Network upang magmukhang lehitimo ang kanilang operasyon. Ilan po sa mga pinakakaraniwang scams na naitala ay una ay mga peking serbisyo na nag-aalok po ng Pi transactions o conversions. Pangalawa ay mga individual o grupo na nagpapanggap bilang opisyal na representative ng Pi Network. Pangatlo ay mga scheme tulad po ng multi-level marketing or MLM na nangangako ng malaking kita mula sa pagbebenta o pag-i-invest sa Pi. At pang-apat ay mga nag-aalok ng advance sale ng Pi sa tunay na pera kahit wala pang opisyal na paraan upang i-trade ito. Ang mga ganitong panloloko ay hindi lamang naglalagay sa panganib o risk ng ating Pi assets, kundi maaari rin nitong sirain ang reputasyon ng buong Pi network ecosystem. Ngayon ay paano po natin maiiwasan ang mga scam na ito? Dahil po sa lumalawak na ang Pi network community, natural lamang po na may mga masasamang loob na sasamantala sa mga hindi gaanong pamilyar sa tamang proseso. Kaya naman ay meron po tayong ilang mga dapat na gawin upang maprotektahan ang ating Pi tokens. Yan, unang-una ay lagi po nating i-verify ang impormasyon mula sa opisyal na channels ng Pi Network. Huwag po tayong basta maniwala sa mga posts sa Facebook groups, YouTube videos o Telegram channels na walang opisyal na koneksyon sa Pi Core team. Bisitahin din natin ang opisyal na Pi Network website at Pi Safety Center para sa tamang impormasyon. Pangalawa, huwag po tayong makipag-transact sa hindi kilalang individual o grupo. Kung may mga nag-aalok sa iyo ng paraan upang ibenta o i-convert ang iyong Pi bago pa man ang opisyal na launching ng Open Network, malamang ito po ay isang scam. Pangatlo ay huwag pong magbigay ng iyong personal na impormasyon o private keys sa kahit sino. Marami pong scammers ang gumagawa ng phishing websites upang kunin ang iyong login details at makuha ang iyong Pi wallet. Pang-apat ay iwasan po ang mga alok na masyadong maganda para maging totoo. Kung may mga nangako sa iyo ng instant profit sa pamamagitan po ng Pi, magduda ka na po kaagad. Tandaan, ang tunay po na halaga ng Pi ay itinakda ng market at hindi ng kahit sinong individual o grupo. At ngayon ay ano naman ang maaring epekto ng scams na ito para sa atin bilang mga Pi traders or Pi investors. Ayan, dahil marami pong mga Pinoy ang interesado sa cryptocurrencies, kabilang na po ang Pi Network, may malaking epekto po ang mga scams na ito sa ating community. Una, maaari po nitong mapahina ang tiwala ng mga tao sa project. Kung marami pong mabibiktima ng panloloko, maaaring bumaba po ang interes at kumpiyansa ng mga tao sa Pi Network. Pangalawa, may posibilidad po na mawalan ng Pi holdings ang ilang users kung hindi po sila magiging maingat. At panghuli, maaari pong makaapekto ito sa pagpasok ng mas maraming opportunities para sa ating local crypto economy. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa paglapit po ng Open Network launch ng Pi, hindi po maiwasang magkaroon ng iba't ibang haka-haka at panloloko mula sa mga gustong samantalahin ang sitwasyon. Bilang isang Pi pioneer, responsibilidad po nating protektahan hindi lang ang ating sariling assets kundi pati na rin ang reputasyon ng buong Pi network ecosystem. Maging mapanuri
Huwag pong padadala sa mga pangakong wala namang kasiguraduhan at palaging suriin ang impormasyon mula sa tamang source. Huwag po nating hayaang masira ang ating pinaghirapang imina na Pi dahil lang sa isang scam. Maging alerto at patuloy po nating suportahan ang Pi Network sa tamang paraan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.